Ang Seven Prodigy ng Eastern Region ay ang kinikilalang pitong pinakamahuhusay sa younger generation sa sarili nilang rehiyon pero hindi nangangahulugan iyon na sila na talaga ang pinakamalalakas. Nagkataon lamang na kabilang sila sa mga young master ng malalaking puwersa ng Eastern Region kaya naman sila ang mga kilala at hinahangaan ng maraming nilalang. Si Ziman Jinling ay kabilang sa Seven Prodigy ng Eastern Region at base sa kumakalat na mga balita ay siya ang nasa pinakahulihan o ang tinatawag nilang sabit lamang sa grupo. Tuwang-tuwa si Ziman Jinling sa pagdating niya dahil ang pakay niya talaga sa pagpunta niya sa Red Moon City ay si Nolan Jishuan kaya naman napakaganda raw ng pagkakataon na nadatnan niya. Hindi raw niya inaasahan na maging ang kalangitan ay pumapabor sa kanya at siguradong hindi raw niya sasayangin ang oportunidad na ito para mas lalong gumanda ang imahe niya. Sa kabilang banda naman ay nakatayo na si Yan Xinghua mula sa pagkakabagsak at mariin niya na sinabi kay Ziman Jiling na mali daw ang ginawa nitong pangingialam gayong wala daw may dudulot na maganda kung kakalabanin ang maraming bilang nila. Sa kabila naman ng tapang na ipinapakita ni Yan Xinghua ay tila kabaliktaran ang kanyang iniisip gayong bukod sa nanginginig pa rin sa takot ay aminado siyang wala na siyang sapat na lakas para lumaban pa. Gayunpaman ay hindi rin niya pwedeng piliin na tumakbo dahil siya ang leader ng grupo kaya naman wala talaga siyang opsyon para magpatalo. Sumugod si Ziman Jinling ng napakabilis at habang ginagawa niya iyon ay maririnig pa ang mga mapagmataas niyang pagmamayabang na kung saan kaya niya raw tapusin ang laban ng madali lang. Mas lalo namang nawala ng pagkakataon na umatras si Yan Xinghua nang makita ang pagsugod ni Ziman Jinling sa kanya at sa mga puntong iyon ay naisigaw na lang niya na handa na raw siyang lumaban hanggang sa kamatayan. Pero sa hindi inaasahan na pangyayari ay biglang nagkaroon ng kidlat ang kanyang sandata kaya naman nang ipang-atake niya ito ay agad na nakuryente ng malakas na boltahe ang buong katawan ni Ziman Jinling. Sa sandali namang matapos na ang ginawa niyang pag-atake ay saktong naubos na rin ang makapangyarihang kidlat na tumama kay Ziman Jinling pero kahit na ganun ay sapat na iyon para mapatalsik ito. Tumilapon si Ziman Jinling sa lokasyon ni Nolan Jishuan at gulat na gulat ito sa nangyari dahil base sa pagkakaalam niya ay kaparehas daw ng kidlat na pinakawalan ni Yan Xinghua ang kidlat na nagligtas sa kanya kanina. Maging si Yan Xinghua ay hindi rin makapaniwala sa kanyang nagawa kaya naman nagtataka niyang tiningnan ang kanyang sandata para malaman kung dito ba raw nagmula ang makapangyarihang kidlat. Pero kahit anong pagsusuri niya ay wala siyang makita na may kaugnayan ang kidlat sa kanyang sandata dahilan para isipin na lang niya na nakapag-awaken daw siya ng lightning element divine physique. Si Leon Xiao naman na siyang salarin sa nangyayari ay tahimik lamang na pinagmasdan ang mga kaganapan at sa isip-isip niya ay mas pipiliin na raw niyang tulungan si Yan Xinghua kaysa bigyan niya ng pagkakataon na makapagyabang sa harap niya si Ziman Jinling. Kung noong una pa lang raw ay hindi naging maangin si Ziman Jinling ay baka pinabayaan na lang niya si Yan Xinghua pero dahil kinuha daw nito ang credit niya sa pagliligtas kay Nolan Jishuan ay napilitan siyang turuan ito ng leksyon. Dahan-dahan na nilapitan ni Nolan Jishuan si Ziman Jinling para tanungin kung ayos lang ba ito at laking pasasalamat niya na wala naman itong masyadong tinamo na pinsala. Sumusuka lang ito ng kaunti dahil sa matinding pagkakahilo mula sa kidlat pero maliban daw doon ay ayos na ayos ang buo nitong katawan. Sa sandali namang iyon ay biglang sumigaw si Yan Xinghua at masaya niyang ipinangangalandakan na wala na raw makakapagligtas pa kay Nolan Jishuan ngayong napabagsak na niya si Ziman Jinling. Dagdag pa ni Yan Xinghua na ang kino-cultivate daw ni Nolan Jishuan na yin essence ay buong-buo na raw na mapupunta sa kanya pero sa sinabi niyang iyon ay tila hindi natuwa ang ating bida na nasa likuran. Makalipas ang ilang sandali ay naka-recover na si Ziman Jinling mula sa pagkakahilo ngunit imbis na ipagpatuloy ang laban ay nagmamadali pa itong nagpaalam kay Nolan Jishuan para raw makahingi siya ng tulong. Pahabol pa niya habang tumatakbo ng mabilis na babalik din daw siya agad kaya naman kailangan lang daw na magtiwala sa kanya ang buong Silver Moon Sect. Sa ginawa naman ni Ziman Jinling na pagtakbo ay mas lalong nabuo sa isipan ni Nolan Jishuan ang katanungan na kung ito raw ba talaga ang nagligtas sa kanya kanina dahil nakakapagtaka raw na hindi niya maramdaman ang malakas na presensya ng kidlat dito. Muli namang sumugod si Yan Xinghua kay Nolan Jishuan nang makita niyang nakaalis na si Ziman Jinling ngunit wala siyang kaalam-alam na siya naman ang tuturuan ng leksyon ni Leon Xiao. Inihanda ng ating bida ang mabilis na boltahe ng kidlat para atakihin si Yan Xinghua sa huling sandali subalit bago pa man humantong sa ganun ang sitwasyon ay may naramdaman na siyang paparating na pamilyar na aura kaya naman hindi na niya tinuloy pa ang plano niya.
Sa kasunod naman na sandali ay isang spear artifact ang bumagsak sa lugar at ang puwersa pa lang nito ay sapat na para ipawalang bisa si Yan Xinghua. Napa-atras ng ilang hakbang si Yan Xinghua nang dahil sa nangyari at tinatanong niya kung sino na naman daw ang hangal na dumating para gambalahin siya. Ipinagmalaki pa niya na kaka-awaken pa lang daw niya ng lighting divine physique at kung sino naman daw ang bagong dating ay mas mabuting tumakbo na rin ito kagaya ni Zimin Jinling para hindi na raw siya magalit pa. Matapos naman ang mga mabibigat na pagbabanta ni Yan Xinghua ay biglang tumahimik ang buong paligid hindi dahil sa natatakot na ang lahat kay Yan Xinghua kundi dahil naramdaman na nila ang makapanindig balahibo na presensya mula sa bumagsak na spear artifact. At ang matindi pa doon ay nagpakita sa kanila ang napakalaking aura ng isang dragon at bawat isa sa kanila ay walang magawa kundi ang manginig sa takot. Maging ang mayabang na si Yan Xinghua ay halos hindi na rin makagalaw sa sobrang takot na nararamdaman kaya naman kinakabahan na lang niyang tinanong kung mayroon ba raw dumating na isang totoong dragon. Gayunpaman bago pa may makasagot sa kanya ay nagsimula ng magsitakbuhan ang kanyang mga kasamahan kaya sumunod na lang din siya sa pagtakbo para iligtas ang kanyang sarili. Si Leon Xiao naman ay tila hindi makapagdesisyon sa kung ano ang gagawin niya gayong batid niyang malaking problema raw kung magpapang-abot sila ng hangal na nagmamay-ari ng spear artifact. Kilalang kilala kasi ni Leon Xiao kung sino ito at bukod sa hindi raw maganda ang pag-uugali nun ay marami din siyang atraso dito kaya naman tiyak na hindi raw siya nito tatantanan. Sa gitna naman ng pag-aalinlangan ni Leon Xiao ay isang boses ang bigla na lang umalangaw sa buong lugar at sinasabi nito na wag na raw tangkain pa na tumakas sa kanya ng ating bida. Pagkatapos naman nun ay nagpakita si Lu Qingyan na nanlilisik ang mga mata at malinaw na ipinapakita nito na hindi niya hahayaan na makatakas si Leon Xiao sa kanya. Sa mga punto namang iyon ay wala nang napagpilian pa si Leon Xiao kaya tinanggal na niya sa kanyang isipan ang tumakas at hinarap na lang si Lu Qingyan. Sarkastiko pa niya itong binati sabay pabirong sinabi na hindi niya raw inaasahang makikilala siya nito ng mabilis kahit na matagal-tagal na rin daw nang huli silang magkita. Galit naman na tumugon si Lu Qingyan sa sinabi ni Leon Xiao at katwiran niya na makikilala pa rin daw niya ang ating bida kahit na maging abo ito. Hindi raw kasi niya makakalimutan ang ginawa nitong pagnanakaw at pagwasak sa kanyang heavenly spirit ring kaya habang buhay niya raw natatandaan si Leon Xiao. Agad naman na nagpasalamat si Nolan Jishuan nang makita si Lu Qingyan at pagkatapos nun ay tinanong niya kung kakilala ba raw talaga nito ang ating bida. Seryoso namang sinabi ni Lu Qingyan na hindi lang daw niya kilala ang ating bida dahil kung siya raw ang masusunod ay gustong-gusto niya itong tapokon sa mukha araw-araw. Sa kabilang banda naman ng hangal na si Zimin Jinling ay inaalala pa rin ang ipinakita niyang kaduwagan sa harap ng maraming tao dahil ngayon daw ay siguradong masisira na ang kanyang reputasyon. Sana raw ay nahuli na lang si Nolan Jishuan gayong kung nagkataon daw na ganun ang nangyari ay baka nagkaroon pa siya ng sapat na rason para isalba ang kahihiyan na nagawa niya. Nang makalapit naman ng husto si Lu Qingyan ay muli nang nagsalita ang ating bida at doon ay sinasabi niyang wag daw siya masyadong dikitan gayong baka aksidente siyang masugitan sa sobrang talim ng spear artifact ni Lu Qingyan. Hindi naman pinansin ni Lu Qingyan ang mga pinagsasabi ni Leon Xiao dahil mas natuon ang pansin niya nang mapagtantong nasa 5-star Martial Grandmaster realm lang ang antas ng ating bida. Sa isip-isip ni Lu Qingyan ay labis daw na nakakadismayang makitang nasa ganitong antas lang si Leon Xiao dahil desperado pa naman daw siyang mahigitin ito simula nang huli silang magkita. Lingid sa kaalaman ni Lu Qingyan na tinatago lang ng ating bida ang tunay niyang antas pero ang totoo ay nasa 5-star Martial Supreme Realm na talaga ang cultivation nito. Maya-maya pa ay dinirekta na ni Lu Qingyan si Leon Xiao sa pagsasabi na nawala na raw siya ng gana na labanan ito kaya naman mas mabuting ibigay na lang daw nito ang mga ancient artifact na natagpuan nila noon sa Mount Meru. Dagdag pa ni Lu Qingyan na siguraduhin din daw ni Leon Xiao na hindi na sila magkikita pa kailanman pagkatapos niyang makuha ang mga ancient artifact gayong hindi niya raw alam kung ano ang magagawa niya sa oras na hindi na raw siya makapagtimpi pa. Napakamot naman agad si Leon Xiao sa kanyang ulo gayong iniisip niya pa rin ang nawasak niyang heavenly spirit ring ni Lu Qingyan dahil may plano naman daw talaga siyang ibalik yun kung hindi lang ito nawasak. Sa huli ay hindi na lang pinansin ni Leon Xiao si Lu Qingyan sabay nagmadali na lang na umalis habang sinasabi na lalayo na lang daw siya para sa ikakabuti nilang dalawa. Mabilis naman na kumulo ang dugo ni Lu Qingyan sa ginawang pagsasawalang bahala sa kanya ni Leon Xiao kaya naman hindi na niya napigilan ang sarili at napasugod na siya sa sobrang galit.
Ipinangalandakan pa niya na hanggang ngayon raw ay nakakainis pa rin ang ugali ng ating bida kahit na napag-iwanan naman na raw ito matapos umangat lamang ng isang realm simula nang huli silang magkita. Tila hindi naman ikinatuwa ng ating bida ang narinig niya kaya huminto siya ng ilang sandali at pagkatapos nun ay ni-activate niya ang kanyang immortal golden body bago harapin si Lu Qingdian. Ang sumunod naman na nangyari ay halos pagpagulantang kay Lu Qingdian dahil ang buong lakas na suntok niya ay walang kahirap-hirap lang na sinalo ng ating bida habang ito ay nakatayo lang at hindi gumagalaw sa kanyang posisyon. Ang nagpalala pa sa sitwasyon niya ang mga sumunod na sinabi ng ating bida kung saan sarkastiko nitong sinasabi na mag-ingat daw ang isang kagaya niya na 7-star Martial Supreme Realm Expert dahil baka makapaslang daw siya ng isang inosente nilalang nang hindi niya namamalayan. Para kay Lu Qingdian ay isang malaking insulto iyon dahil malinaw pa sa sikat ng araw na siya ang pinatutungkulan ng ating bida na mapapaslang kung hindi siya mag-iingat. Si Nolan Jishwa naman ay agad na napalapit para pakalmayan ang sitwasyon pero lingid sa kaalaman niya na hindi na iyon kailangan pa dahil napagtanto na ni Lu Qingdian na nalinlang na naman siya ng ating bida. Bigla namang tumulo ang dugo sa kamao ni Lu Qingdian at doon ay walang duda na siya ang natalo sa salpukan nila ni Leon Xiao dahil hindi kinaya ng dragon body niya ang makapangyarihang immortal golden body ng ating bida. Hindi naman napigilan ni Lu Qingdian na makitang may sungay si Leon Xiao gayong iniisip niya na dapat daw noong una pa lamang ay naisip na niyang nagpapanggap lang ito na mahina dahil ganun naman daw ang ugali nito. Simulat sa pool daw ay mahirap nang unawain ang tumatakbo sa isip ng ating bida at dapat daw na alam na niya iyon dahil ilang beses na raw siya nitong naging biktima. Napangiti si Lu Qingdian habang iniisip ang kanyang katangahan at para sa kanya ay mas mabuti na raw ito dahil napatunayan niya na hindi nasayang ang walang tigil niyang pagpupersige na makapag-cultivate para lang makahabol sa hindi pangkaraniwan na lakas ni Leon Xiao. Unti-unting hamupa ang tensyon sa pagitan ng dalawa at habang nagpapalitan sila ng mga maiinit na salita ay isang void of space ang bumukas sa likuran senyales na mayroon pang paparating na ibang nilalang. Hindi naman nagtagal at tuluyan ding lumabas ang mga nilalang sa void of space pero tila dismayado ang mga ito gayong alam nila na nahuli na sila ng dating. Ang dumating ay si Shu Qing na Young Master ng Ting Chao Pavilion at kasama niya si Pei Mingyuan na kabilang din sa 7 Prodigy ng Eastern Region. Hindi naman ikinatuwa ni Leon Xiao nang may isa na namang pamilyar na mukha ang sumulpot gayong batid niyang malaking problema ang dala ng mga ito lalong-lalo na sila lang naman ang nakakaalam na nasa kanya ang ilan sa mga ancient artifacts ng Mount Meru. Gayunpaman ay naisip niya rin na pagkakataon na niya ito para makolekta ang lahat ng mga ancient artifacts kaya naman kung mabibigyan daw siya ng pagkakataon ay sisiguraduhin niyang uunahin niya si Shu Qing na siyang pinakamadali niyang maaasikaso. Nilapitan ni Nolan Jishuan ang dalawa para pasalamatan ang mga ito sa pagresponde at pagkatapos nun ay nagbiroan sila ng kaunti dahil ngayon na lamang sila ulit nagkita-kita. Ipinaalam din ni Nolan Jishuan na naasikaso na raw ni Lu Qingdian ang mga hangal na sumalakay sa kanya at ngayon ay wala na raw silang magiging problema pansamantala. Si Ziman Jinling naman ay hindi pa rin maiharap ang kanyang mukha sa kabila ng pagdating ng kanyang mga kakilala dahil mas lalo siyang nahihiya habang tumatagal ang mga sandali. Iniisip pa niya na kung malalaman ni Pei Mingyuan ang nangyari kanina ay baka mapatalsik siya sa 7 Prodigy ng Eastern Region kaya naman kailangan daw niyang maitago ang katotohanan. Matapos namang makausap ni Nolan Jishuan ang dalawa ay inanyayahan na niya ang lahat na pumasok sila sa loob ng kanyang tinutuluyan para doon makapag-usap dahil balak niya rin daw pasalamatan si Lu Qingdian sa pagliligtas nito sa kanya. Hindi naman tinanggihan ni Lu Qingdian ang alok ni Nolan Jishuan at katwiran niya na kailangan din daw niya ng lugar na tutuluyan gayong may dahilan daw talaga siya kung bakit siya naparito. Bigla namang tinawag ni Nolan Jishuan si Ziman Jinling pati si Leon Xiao para anyayahan na sumama na rin sa loob at sa alok naman nito ay makikitang masayang pumayag ang ating bida. Pero bago siya sumama ay tinanong niya muna ang iba kung papayag daw ba sila na makisali ang isang kagaya niya na isang martial grandmaster realm lamang gayong ayaw naman daw niyang makasira ng reputasyon ng iba. Sa tanong naman iyon ng ating bida ay mabilis siyang nakilala ni Shu Qing kaya naman nasa sabik nitong sinabi na mabuti raw at nakaligtas din siya. Sarkastiko namang sinabi ng ating bida na swinerte lang daw siya noong araw na iyon at malaki daw ang pasasalamat niya sa makapangyarihang abilidad na ipinakita noon ng master ni Shu Qing.
Mayabang naman na tinanggap ni Shu Qing ang pasasalamat pero kasunod nun ay pasimple niyang ininsulto ang ating bida sa pagsasabi na napakabagal daw ng pag-usad nito sa cultivation sa kabila ng nang naipamalas nitong lakas noon sa Mount Meru. Nakakalungkot daw na nasa Martial Grandmaster Realm pa lang ang ating bida at mukhang nasira daw ang foundation ng cultivation nito matapos mapinsala ng gusto sa nangyaring labanan noon. Napangisi naman si Lu Qingdian nang marinig ang mga tinura ni Shu Qing dahil ganito rin daw siya kanina matapos makitang nasa Martial Grandmaster Realm lang si Li Yunxiao. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay biglang sinabi ni Li Yunxiao na mukhang ganun na nga raw ang sinapit ng cultivation niya na para bang inaamin niya na mayroong problema sa kanyang katawan. Pagkatapos naman nun ay patay mali siya niyang tinanong kung nasa Martial Supreme Realm na rin ba raw si Shu Qing kagaya ni Lu Qingdian pero bago pa man ito makasagot ay nakisali na si Pei Mingyuan sa usapan. Binanggit niya na masyado raw malaki ang agwat ng lakas nila kumpara sa ating bida kaya kahit na raw matagal pa itong kakilala ni Shu Qing ay dapat na hindi sila nagsasayang ng oras lalong-lalo na naghihintay raw sa kanila si Nolan Jishuan. Agad naman na pinakinggan ni Shu Qing ang sinabi ni Pei Mingyuan pero bago siya tuluyang sumunod ay sinabihan niya ang ating bida na wag lalayo sa tabi niya dahil ipagpapatuloy pa raw nila ang usapan mamaya. Napagtanto naman agad ni Lu Qingdian ang plano ni Shu Qing na kuhanin ang mga ancient artifacts ni Li Yunxiao pero dahil sa wala naman siyang malalim na relasyon dito ay hinayaan na lang niya ito at hindi na pinag-aksayahan ng panahon na paalalahanan pa. Nang makapasok naman na sila sa loob ay agad silang pinaghandaan ni Nolan Jishuan ng mga makakain at kasabay nun ang isang espesyal na alak na pagsasalo-saluhan nilang lahat. Hindi naman mapigilan ni Lu Qingdian na sulyap-sulyapan ang ating bida dahil ngayon daw ay sigurado na siya na ito ang pinakamalakas sa kanilang lahat na naruroon. Hindi niya raw alam kung saan nagmumula ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan pero aminado raw siya na tuwing tumitingin siya kay Li Yunxiao ay naga-activate ang dragon instinct niya na para bang siya ay binabalaan nito. Sa gitna naman ng pag-iisip ni Lu Qingdian ay muli siyang pinasalamatan ni Nolan Jishuan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na iaalay raw nito ang unang alak na iinuman niya para sa ginawang pagliligtas sa kanya. Tinanggap naman agad ni Lu Qingdian ang pasasalamat kaya sinimulan ng inumin ni Nolan Jishuan ang alak pero hindi lang niya ito basta ininom dahil ginamitan pa niya ito ng teknik. Lumabas ang pagkaelegante ni Nolan Jishuan bilang isang babae na kabilang sa top beauty ng Eastern Region at dahil doon ay halos mamula si Shu Qing habang iniisip ang mga makamundong bagay na gusto niyang gawin. Bigla namang napansin ni Pei Mingyuan na wala sa sarili si Zimen Jinlin kaya naman naitanong niya rito kung ano raw ang problema. Subalit sa tanong niya ay si Nolan Jishuan ang sumagot kung saan tinagaw nito ang katotohanan at binanggit na kung hindi rin daw dahil kay Zimen Jinling ay baka hindi na maganda ang sinapit niya ngayon. Malaki rin daw ang pasasalamat niya sa pagdating nito kaya bilang tugon daw ay iaalay niya ang pangalawang baso ng alak na iinuman niya para sa pagliligtas nito sa kanya. Napaubo naman si Zimen Jinling nang mapagtanto niyang pinagtatakpan siya ni Nolan Jishuan at dahil pabor ito para sa kanya ay pasimple niya itong pinasalamatan. Subalit kasunod nun ay hindi niya napigilan na magyabang sa harap ng lahat kaya naman umandar na naman ang kanyang ugali bago niya ininom ang alak kasabay si Nolan Jishuan. Ngunit sa hindi inaasahan na pagkakataon ay biglang sumabog ang baso na kanyang hawak-hawak dahilan para pumutok ang kanyang nguso at mapasigaw siya sakit. Nabahala naman agad ang lahat ng naruroon na nakasaksi lalong-lalo na si Nolan Jishuan kaya agad niyang tinanong kay Zimen Jinling kung ano daw ang nangyari.